Pangsyam na kabanata, Matthew's POV. Remember Catherine, all I want, I can get even my children. I will get them, kung hindi kita makukuha sa usapan pues sa santong paspasan. I said seriously and live, but before I could out, I heard shout from my little princess and prince. Kaya napahinto ako at sinilip sila. Mommy, they both called they mom and hugged her tight. Narinig at nakita ko ring pinapatahan ni Clara si Catherine, at pilit itong ngumingiti. Mom, stop crying na po. I hate that guy, he hurt you and caused you to cry. I hate him. Umiiyak na sigaw ng little princess Zia ko na siyang naging dahilan para tumulo ang luha ko. Masakit dahil mismong anak ko nasasaktan dahil sa sarili kong kagagawan. I'm sorry, bulong ko. No baby, don't do that. Don't hate your own father. Catherine said na siyang naging dahilan para mas lalo akong umiyak. Pinagtatanggol niya pa rin ako kahit sobra na siyang nasasaktan dahil sa mga ginawa ko at sinabi ko kanina. But mom, he hurt you. Is that not enough to hate him too? Galit na sigaw rin ni Little Prince ko, Ryle. Nakita kong tumingin ito sa kung nasaan ako, kaya pilit ulit akong sumiksik, pero ngumisi ito tandang nakita niya ako. Galit silang lahat sa akin at umiiyak at nasasaktan sila, dahil sa mismong kagagawan ko. Anak, your father is still your father, kahit gaano kasakit ang ginagawa nito sa akin. Huwag kayong magalit sa kanya, dahil mahal niya kayo. At ama niyo parent siya my babies. Napangiti ako dahil sa tugon ni Catherine. Because of that, I can't stop loving her more. She have something that no one can have. Pinagmasdan ko silang umiiyak at nakayakap sa isa't isa. After that, parehong binuhat ni Catherine ang dalawa at dinala na sa taas. Tumingin ako sa pinto ng kwartong pinasukan nila, at lumabas na sa pinagtatigon ko. Sir Matthew, anong ginagawa mo pa dito? Nagulat na lang ako nang makita ko si Clara sa harapan ko, at gulong-gulo, Clara. Sir, mas mabuting umalis ka na po. Pilit nang umiti si Clara, kahit ramdam ko sa tinig nito ang pagkabahala at pagkairita, na hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa harap ng bahay nila. Clara, alam kong may galit ka rin sakin, pero may hiling lang sana ako sayo. Mahina kong pakiusap sa kanya, at tumitig sa kanya. Ano po iyon? Nautal pa ito habang nakatingin sa akin na naguguluhan. Please, bantayan mo sila. Wag mo silang papabayaan, lalo na ang mga anak namin ni Catherine. I love them, Clara, I really do, kahit napakagagaw ko. Ngumiti si Clara at base sa itsura niya, totoong ngiti na ito. Makakaasa ka sir, noon pa man handa na akong maging sandalan nila. I promise to Ate Catherine na kahit anong mangyari, nandito ako para kay ate at para sa kambal. Napamahal na sila sa akin sir. And I'm willing to do everything for them. Huminto ito at tumitig sa akin. Kaya kung gawin ang lahat pati mga bagay, na hindi mo nagawa noong nasa kamay mo pa mismo si ate. Natamaan ako sa sinabi niya, alam kong totoo lahat ng sinabi niya. Masakit man ngunit tama siya, may mga bagay na hindi ko nagawa, at nagawa niya kay Catherine, I'm sorry. Mahinang bulong ko at yumuko. Kay Ate Catherine at sa kambal ka humingi ng tawad, dahil una sa lahat sila ang pinaka nasasaktan ngayon. Seryosong saad niya. Sir, wag mong ilalayo ang kambal kay Ate Catherine, dahil sinasabi ko sa iyo hindi mo makukuha ang loob ng kambal, habang nakikita nilang nasasaktan ang ina nila, at alam nilang ikaw ang may dulot nito. Alam nilang ikaw ang ama nila. Tuloy niya na siyang ikinagulat ko. Tama ang dinag mo sir. Hindi ipinagkait ni ate, na malaman ng kambal ang totoo nilang ama. Larawan mo ang ipinapakita niya sir, hindi pala larawan niyo pareho. Masakit man ang naging dulot mo kay ate, mas iniisip niya pa rin ang kambal, sa kung anong mararamdaman nila, kapag nagsisinungaling siya, kaya mas pinili niyang pagtapat ang totoo. Matalino ang mga anak niyo sir, at alam ko ring naintindihan nila. Bago rin gumagawa ng desisyon si ate, ang kambal muna ang makakaalam at dapat sang-ayon sila pareho, at kahit na meron sina Kyle, ang tito nila at si Kuya Josh, ang tinuturing nilang ama-amahan ay kailanman, dinalingat si ate magpangaral sa kambal, na may ama sila, pero ang sabi ni ate nasa malayo ka, pero sa palagay ko ngayon at nang makita kanila kanina alam na nila.
Bawat detalyeng pumapasok sa tainga ko, tumatatak sa isipan ko at tumatagos sa puso ko, guilty at panghihinayang ang bumabalot sa akin. Hindi ko kukunin ang kambal kay Catherine. Sambit ko na siyang ikinataka ni Clara, dahil silang tatlo ang kukunin ko, babuuin ko ang pamilya namin Clara, kahit alam kong mahihirapan ako. Ngumiti ako ng mapait, at tumingin sa pinto ng kwarto nila. Sir, kung malinis talaga ang hangarin mo, at persigido ka na mabuo ulit kayo, unahin mo ang kambal, dahil kapag naging okay na kayo ng kambal, may kakampi ka na. Ang kambal ang kahinaan at lakas ni ate, kaya siguradong sa isang salita lang ng kahit isa sa kambal, gagawin niya kahit labag ito sa loob niya. Salamat Clara, gagawin ko yan at gagawa ako ng paraan. Walang ano man iyon sir, ngumiti ulit si Clara at patalikod na sana ito, nang magsalita ulit ako. Pwede bang? Kuminto ito at muling tumingin sa gawi ko. Pwede bang tawagin mo akong kuya? Ngumiti ito ng nalawak, at patakbo itong yamakap sa akin. Sa sobrang gulat ko di agad ako nakariyak. Ano ba yan, nasobrahan ako sa galit. Siyempre oo naman sir kuya. Ngumiti na lamang ako at ginulo ang buhok niya. Ano ba kuya, ang ayos ng buhok ko Naiirita niyang sabi, pero pagkatapos nun ngumiti ito ng malawak, at para itong kinikilig. Bilib talaga ako sa inyo ni ate, kahit 2 taon kayong naghiwalay ng landas, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Nagulat ako, did you mean? Yes kuya, my ate Catherine, your only cherry, and the mother of your children, is still in love with you po. Yeah, number 1 fan niyo talaga ako. Tumili ito at tumalon-talon pa, mahal pa ako ng babaeng mahal ko, ibig sabihin may malaki pa akong chance, para makuha ko ulit ang loob niya, at mabuo ang pamilya namin, pero with or without the love, I still pursue her and build our family as one. After naming mag-usap ni Clara, ay umalis na rin ako sa bahay nila. Sinabi rin ni Clara na uuwi na raw sila ng Pilipinas, babalik na daw sila sa Maynila kung saan nandoon ang ama ni Catherine. Ngunit ang hindi nila alam, ang daddy ni Catherine ang naging daan, para matunton ko ulit sila. Pero, bago mo makuha ang address nila, pagbog muna ang inabot ko sa daddy niya, daddy ni Catherine ang naging daan para matunton ko ulit sila. I smirk and shake the glass of wine in my hand. I'm here at my hotel room now. And I'm planning and thinking wisely, on how I can get the heart and love of Catherine again. I will make you mine again my cherry whether you like it or not. I whisper and drink my wine. Catherine's POV. Ring. Dahil sa tunog ng phone ko, ay pilit pa rin akong bumangon at sagutin, kung sino mang tao ang tumatawag. Calling Josh. Answer or reject. Agad kong sinagot at pabadabog na tumayo na sa higahan, nakita kong gumalaw ang mga anak ko, kaya mahina kong sinuway ang sarili ko, yes, hello Josh. Hi sweetie, good morning. Ang sweet niya talaga kahit kailan, pero kabanas pa rin haha. Alam mo ikaw panira ka talaga ng tulog no. Pabiro kong saad at pumunta sa asuti ng kwarto namin. Oh chill sweetie, umagang-umaga bad trip ka na naman. Tumatawa ito at alam kong sumasakit na rin siya niya kakatawa. Ikaw kasi istorbo ka. Sweetie, chill hintayin niyo ako ng kambal mamayang 9 AM, nandyan na ako sasabay ako sa inyo papuntang Pinas. Yes, you heard me right. Uuwi kayo na kasama niyo ako. Anyway, I need to go. See you later then, sweetie. Bye. Hindi na ako nakasagot ng binaba niya na ang linya. Lokong kumag na yun. Nanggugulo pa ng tulog ko, pagsama niya lang naman pala niya ang sasabihin niya. Sasama na pala siya last time, kasi na mag-usap kami, ayaw niya umuwi, dahil pinipilit siyang magpakasal sa isang anak, ng ka-business partner ng daddy niya. Tawang-tawa nga ako kasi ayaw niya talaga. Galit siya sa dad niya dahil pakiramdam niya, kinokontrol na naman siya ni Tito. Anyway, he's Joshua Oliver Martinez. The one and only guy who been there with me since umapak ako sa abroad. Don't get me wrong guys, but we're just friends. Madami ring babae yun dahil habulin talaga. Guwapo kasi tas malaki talaga katawan that's why. Nagkakandara pa ang babaeng gustong maging GF niya. Pero siya puro flings lang dahil sabi niya, di daw pa siya handa and sabi niya rin, nandyan naman ang kambal para pagtuunan niya ng pansin. He really loves them,
tinuturing niyang anak niya, na para bang sarili niyang dugo ang dumadaloy sa ugat ng kambal. Spoiled nga sila sa kanya kaya minsan napapag-alaitan ko siya. Paano ba naman first birthday pa lang nila, may tig-isang resort na ang kambal, at mismo sa pangalan talaga ng kambal ang nakalagay. Masaya ako dahil dumating siya sa buhay namin ng kambal, dahil ang puwang na dapat si Matthew ay siya ang tumayo, at nagpakaama sa kambal, Mommy. Is that Papa Josh? Zia called me and asked me. Gising na pala siya, lumapit naman ako sa kanya, at inayos ang magulo niyang buhok. Yes baby, I said at tinignan ko ang kuya niya, tulog pa ito. Is he coming with us po sa pag-uwi natin ngayon sa Pilipinas, di ba po ngayon uwi po natin Mommy? Yes baby, he said a while ago na hintayin daw natin siya, dahil uuwi na rin daw siya sa Pinas baby. Galit ang bumalot sa mukha ni Zia, at nagtalon-talon pa ito na siyang ikinagising ng kuya niya. Stop jumping Zia. Iritang sermon ng kuya niya sa kanya, at kinusot ang kanyang mata. So cute my baby boy. Guwapo talaga. Okay oy, sorry kuya. Ngumuso si Zia, habang tumitingin sa kuya niyang irita parent hanggang ngayon, dahil ang kanyang mga makakapal na kilay ay nagtutagma pa. Nangilid ang luha ni Zia, kaya nawala agad ang busangot sa mukha ng kuya niya. Sorry na po kaya, huho. Umiyak na ito kaya agad na yamakap ang kuya niya, at pilit itong inaalo. Kuya is not mad, stop crying na. He said softly at hinalik-halikan ang ulo ni Zia. Napaluhan na lang ako dahil di nila talaga matitiis ang isa't isa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Galit na galit ang puso ko kaya yamakap rin ako sa kanila, at hinalikan ang kanilang mga noo. Sabay na tumingin ang dalawa sakin, at hinakap rin ako ng mahigpit. We love you mommy. Sabay nilang saad at sabay ring humulik, sa magkabila kong pisngi. I love you so much too my babies. Wala pang 9 AM at nakikita ko na nga si Josh, may daladalang malita habang nakangisi sakin ngayon. So, what do you think? He asked me and nagtaka ako, ano ba tinutukoy niya? You, what? Nalilito ako, iyon ang alam ko. What a poor mind you have sweetie, anyway where is the kids? Upstairs, nag-aayos sila ng gamit nila. Really? Yeah, let's go. They will happy to see you. I'm glad pumayag ka nang umuwi sa Pinas. Well, let's just say, that I'm doing this for you, and for the kids. Ngumiti siya ng nakakaloko at ginulo ang buhok niya, na talaga namang mas naging pogi siya. Baka sabihin niya may pantasya ako sa kanya. Ipal din kasi ito Masyadong makapal mukha. What? But why? Nag-uusap kami habang paakyat sa kwarto ng dalawang bata. I'm curious, sa anong paraan at kami ang naging reason niya para umuwi. I just thought na you and Kambal still needs my help. He looked confused also but I know, may iba pa itong rason. Why do you say so? Well, it's from my own thoughts and ideas, and I just feel that you still need me to build, and find your love-hate ex-husband, who's the father of your babies. Yes, he knows all, and ayaw ko rin na mabuo yung friendship namin, na may inililihim ako sa kanya. He smirked and pinched my cheeks, kaya naiirita akong tumingin sa kanya, at huminto sa paglakad. At bakit naman sa tingin mo, kailangan pa kita para mabuo ang pamilya ko? Tumaas ang kilay ko at tinitigan siya. Hindi siya kumibo. Come on Josh, you can't fool me. Alam ko may iba ka pang dahilan. Don't tell me about doon sa arranged marriage mo. Ngayon ako naman ang ngumisi, at siya naman ang natulala at parang nagpapawis na rin ito. Kabado lang. Don't talk, alam ko na yan, siya ba yung babaeng kababata mo, na gustong-gusto mo ring makita? Yeah, and, what? Ano nga? Curious ka no? Naku, may gusto ka doon dati na. Patukso kong sabi at tinusok-tusok ang tagiliran niya. Hahaha, naiirita na siya at namumula na rin. Stop, don't mind my business okay. Tere na nga. Na bad trip ata, hahaha, well, iritado na nga siya. Ayan, manggasar ka kasi ayan, tuloy talo ka rin. Babies. Sigaw niya at nagtakbuhan naman ang dalawa para yakapin siya. Well, I'm blessed kasi dumating siya sa buhay ng kambal. Nagring ang phone ko,
Kaya sumenyas ako kay Josh, nasasagutin ko ang tawag, tumanggo naman ito kaya muli akong lumabas ng kwarto. Hello Jane, yes is there anything problem? Tumatawag lang kasi ito kapag may problema, kaya kabado ako kapag siya ang tumatawag. Well, Jane is really good in managing business, kaya pinagkatiwalaan ko siya ng husto. Jane is one of my assistance manager, na siyang nakadisting sa branch ng shop namin sa Makati, Manila. Hello ma'am, good morning po. Yes po, di ba you said na ikaw na po bibili ng bakanting lote na nasa tabi ng shop po right? Yes and don't worry uuwi na rin ako, kaya aasikasuhin ko na iyon pagka-uwi ko dyan. Iyon nga ma'am may problema po And, ma'am may nakauna na po kasing buyer, at triple po ang binayad. Sa offer mo po ma'am para lang mabili yung lote po, what? Gulat na gulat ako, gustong gusto kong bilhin yun, dahil extension na sana iyon ng shop branch doon. Don't worry Jane, makukuha pa natin iyon. Kukunin ko yun kahit triple pa sa binayad ng bagong buyer. I swear. Sige po ma'am. Thanks Jane. I ended the call while still irritated, kainis. Oh ba't nakabusanggat naman ngayon mukha mo, kanina ikaw na nga answer Malukong saad ni Josh, pero imbis na sagutin siya ay tinanong ko, kung nasaan ang mga bata. Well, until now, nagpapak parents sila ng gamit nila. Okay, I said at some andal na lang ulit sa pader. Bakit ba kasi matamlay ka na naman? Paano ba naman kasi, yung plano kong extension ng branch shop ko sa Makati, may nakabili na. Padubog ulit akong sumagot at nagpapadiyak pa. Para kang bata, para lupa lang ganyan ka na. Pabawiin mo yun, ikaw naman nauna Huwag kang mag-alala tutulungan kita, talaga. Thank you. Hyper kung saad at mabilis siyang niyakap. Okay enough. Baka malaman ito ng future wife ko, baka di pa iyon samipot sa kasal namin. Malakas siyang tumawa pero halata ang pagkabalisa nito. Okay hahaha. I smiled at him and he did the same. Well, I treated him like my older brother since we met years ago, and I must say, he's the best kahit minsan talaga may tupak Kids, let's go. Josh shout at lumabas ang dalawang bata, habang may backpack sa likod nila, pareho sila ng damit at bag rin. They are wearing yellow which is favorite nilang color. Yellow with floral dress si Zia, habang ang kuya niya ay naka-yellow polo shirt rin, and terno ang maong pants. They look cute. Wow, pretty and handsome my babies. I hug them both and kiss their forehead and lastly, whisper them, I love yous, we love you too our mommy beautiful and lovely. They both said and kissed my cheeks. Let's go, Josh said and by that time. I smiled and hinawakan ang magkabilang kamay ng kambal. Kuya Ryle is in the right side while baby Zia in left side. Well, noon pa man ganyan na ang arrangement nila. Okay. I said and round my eyes before we could leave the house. Fai, the house is mine. Sarili ko yang pondar, umalis na rin kasi kami noon sa bahay, na ibinigay ni dad noon sa kapangsamantala lang naman iyon, habang wala pa akong ipon para bumili ng bahay. Actually, hindi sa akin nakapangalan kundi sa kambal. Lahat ng pondar ko, name nila ang nakalagay, except sa car dahil di pa naman pwede iyon. Catherine's POV. Dumating kami ng Pinas ng matiwasay. About Matthew di na rin siya nagparamdam pa since that night. Hindi ko alam kung paano niya kami natenton, dahil kung gusto niya talagang makita ako, at ng mga bata, noon pa man naghanap na siya at nakita niya na kami ng mas maaga. It's been 4 years since then, but the pain was still there. Kahit sabihin nating wala naman talaga siyang kinalaman noon, dahil kung baga na set up kami noon, which is sila dad ang may pukana. Especially si Samantha or Blair. Babies, go to your room now. I said and kissed their forehead. Tumakbo sila at pumasok sa kanya-kanya nilang room. Well, si dad di ko pa nakita. Ang sabi ni Aling Peka kanina, ay maaga daw itong umalis, so saan siya nagpunta then? Si Josh naman ay agad ring umalis kanina, dahil tumawag ang dad niya, pero bago yun hinatid niya muna kami. He said cargo niya raw kami, dahil sa kanya nakabilin si dad, about sa pagdating namin. Aling Peka ay isa sa mga kasambahay nila dad. As of now, dito muna kami.
dahil di pa ako nakabili ng bahay namin. This coming month will be the 4th birthday of my twins. Buwan na halos di na ako makatulog, dahil galaw sila ng galaw sa tiyan ko. Siguro excited na silang lumabas that time. Hindi man naging maganda ang relasyon namin ng ama nila, sila naman ang nagbigay buhay sa buhay ko, na kung saan di ko aakalaing makakaahon pa ako. Dad, you're here. Gulat kong bati kay Dad dahil pagkaharap ko, siya ang bubungad sa akin. Saan ka nang galing, Dad? I asked and kissed his cheeks. Iha, lumabas lang ako saglit. Anyway, welcome home anak. I missed you so much. He said and hugged me tight na siyang sinuklian ko rin ng mahigpit na yakap. I missed you too, Dad. O siya, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. I know you're tired dahil sa biyahe nyo. Don't worry, mag-uusap tayo tomorrow, okay Dad? I'll be going na po kayo rin po magpahinga na, you look tired rin. He smiled and waved his hands. Tumango ako at umakyat sa kwarto, pero bago yun dumaan muna ako sa kwarto ng kambal. Mahimbing na silang natutulog. Well, I know naman na pagod sila, pero alam ko rin na nag-enjoy sila. First time nila but parang hindi na, dahil hindi man lang sila natakot or nahilo o nagsuka kanina. Umupo ako sa gilid ng kama ko at tinanggal ang suot kong sandals. Ito yung kwarto ko noon pa, iginala ko ang paningin ko at agad na nag-cross ang kilay ko, lumapit ako sa isang table at nakita ko doon ang isang larawan. Hindi basta-bastang larawan, dahil ito ang picture namin ni Matthew noong ikinasal kami. Nangilid ang luha ko at marahan akong huminga ng malalim. Paano napunta ang picture na ito sa kwarto ko? Don't tell me, may kinalaman si Dad dito. Inilapag ko ulit ang litrato at pinunasan ang luha ko. Masaya kami noon ni Matthew, kontento na rin kami sa anong mayroon kami noon. Pero dahil sa kawalang tiwala niya sa akin, lahat ng meron kami naglaho na para bang bula. Hindi ako naging mademo, dahil kahit noong mas bata pa ang kambal, ay kilala na nila si Matthew bilang totoong ama nila, dahil kahit nandyan si Josh, na tinatawag nilang papa, di pera nila maiwasang tanenjin kung nasaan ang totoo nilang ama. All my life, since minahal ko si Matthew hanggang naghiwalay kami. Kasiyahan niya lang ang inaalala ko, at ang relasyong meron kami. Pero sa isang iglap, sa isang litrato lang nawala ang lahat. Ngayon, kung ano man ang balak ni Matthew, at kung ano man ang gusto niyang mangyari, lalo na't alam niya na ang tungkol sa kambal, handa akong harapin at sabayan ang gusto niya. Hinding-hindi ko hahayaang siya na naman ang magdikta sa akin. Humiga na lamang ako at muling napatulala sa kisame. Dahil sa bigat na bamalot muli sa dibdib ko ay tinangay ako ng tulog.